Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Likas sa tao ang mangilatis kung sino ang kaharap, lalo na kung bago pa lamang nakakasalamuha, lalo na yung may mga kahangahangang katangian at ginagawa. Bahagi yan ng pagkilala. Kaso, nakukulayan ang pananaw ng mga paniniwala, pagkiling at dating karanasan. Sa ating ebanghelyo, may pagpapalagay ang mga tao na nakakapagpalayas ng demonyo si Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Humihingi naman ng tanda ang iba na ang Diyos ang sumasa kanya. Pero wala sa kanila ang nagsasabing sa pamamagitan ng Diyos na pangyayari ni Jesus ang kanyang ginawa. Sinagot ni Jesus ang kanilang pagtatanong sa antas ng kanilang karanasan. Ito ang ugnayan ng tao sa loob ng isang kaharian para maintindihan nila ang kawalan ng lohika sa takbo ng kanilang isip. Kung totoo ang paratang ng ilan, babagsak na agad ang puwersa ng kasamaan at disinsana ay wala ng demonyong sasapi at mga aalipin sa mga tao. Ang patuloy at laganap na hamon ng puwersa ng kasamaan laban sa kabutihan, ang unang pruweba na mali ang kanilang paratang. Sa kabila ng lahat, palatandaan si Jesus na nagsimula na ang paghahari ng Diyos sa kanilang panahon. Dumating na si Jesus, narito na ang kaharian ng Diyos. Malaya tayong makakapili kung papasakop tayo sa Kanya o sa kalaban.